Bakit nga ba nawawala ang 10 araw sa October 1582 calendar? Tulad ko ay malamang isa ka rin sa napakaraming tao na nakapansin sa kalendaryong ito sa iba't ibang social media platform at marahil isa ka rin sa napaisip kung bakit ito ay kulang ng 10 araw at kung tunay ba ang kalendaryong ito. Ang kasagutan ay oo kung saan kulang sa araw ang buwan ng Oktubre. Pero bakit ito nagkaganito at saan napunta ang nawawalang mga araw? At yan ang aalamin natin. Kaya naman hinihikayat kita na tapusin ang bidyong ito nang sa ganun ay mas maunawaan mo itong mabuti. Kaya naman simulan na natin. Taong 1582 buwan ng Oktubre ay mapapansin natin na kulang ng 10 araw ang bilang ng buwan na ito kung saan pagtapos ng 4 ay 15 agad ang sumunod na numero. Kaya naman naging palaisipan ang pagkawala ng 5 hanggang 14 at kahit na ikaw ay mag-backtrack sa taong 1582 buwan ng Oktubre ay makikita mo ito. Pero bakit nga ba nawawala ang 10 araw sa October 1582 calendar? Bueno, para mas maunawaan natin itong mabuti ay magbalik tanaw muna tayo sa nakaraan. Alam mo ba na noong mga panahong hindi ganong konektado ang mundo gaya ngayon, ang bawat sibilisasyon ay karaniwang may kanya-kanyang sistema ng paggamit ng kalendaryo para ang mga araw ay mabilang at ang halimbawa nito ay ang mga Chinese na ginamit ang lunar calendar na meron lamang 354 na araw sa loob ng isang taon. Ang mga Egyptian naman ay gumagamit ng sarili nilang Egyptian calendar na meron namang 365 days at may 10 araw sa isang linggo na kung saan ang mga naunang sibilisasyon noon ay gumagamit ng mga kalendaryo para markahan ang umpisan ng isang panahon at bukod pa rito sila ay hindi konektado sa bawat isa kaya naman walang pamantayan na kalendaryo para sa buong mundo. Ayon sa pagsasaliksik, matapos malaman ni Julius Caesar ang 365 days na Egyptian calendar ay kanyang tinipon ang mga pinakamahuhusay na philosopher at mathematician para mabuo ang Julian calendar na binubuo ng 365 hanggang 366 days na saklaw ang 12 months na naganap noong 46 BC kung saan ganito ang itsura ng mga buwan noong mga panahong yun. Nang mga panahon yun kasi ay tumpak ang Julian calendar at doon ay nagsimula ring maging konektado at maraming sibilisasyon ang gumamit ng Julian calendar bilang isang karaniwang sistema para mabilang ang mga araw. At sa loob ng 1600 years ang mundo ay ginamit ang Julian calendar dahil nga sa ito ang pinaka-perfect na calendar. Subalit may mga araw na nawawala na ipinatupad sa Julian calendar na pinaniniwala ang ginuguluhang panahon. At noong ika-16 na siglo ay napansin ng mga tao na ang tagsibol ay inilipat ang 10 araw bago ang nilalayong oras nito at ito ay maling kalkulasyon sa 11 minuto kada solar year. Para mas madali mo itong maunawaan ay naapektuhan kasi nito ang petsa ng Pasko ng pagkabuhay na tradisyonal na ginaganap noong March 21 na dapat ay tumatapat sa panahon ng tagsibol pero habang lumilipas ang taon ito ay patuloy na lumalayo. Sa madaling sabi ay hindi may tuturing na perpektong kalendaryo ang Julian calendar sa panahong yun at para makasunod sa pagbabago ng panahon at panatiling malapit ang Pasko ng pagkabuhay sa spring equinox o kung saan ang araw ay nasa eksaktong lokasyon sa ibabaw ng equator na siya namang nagdudulot ng balance na haba ng araw at gabi. Subalit sa paglipas ng panahon natuklasan na ang Julian calendar ay may maliit na pagkakamali sa pagtutugma sa astronomical year o ang panahon na kinakailangan ng Earth na mag-rotate ng buong orbit nito sa paligid ng araw. Kaya naman sa ilalim ng pamumuno ni Pope Gregory XIII ay ipinatupad ang Gregorian calendar sa tulong ng isang scholar na si Aloysius Geliosa noong Oktubre 1582 at ang kalendaryong ito ay halos kapareho lang ng Julian calendar, yun nga lang ang maliit na pagkakaiba habang ang leap year ay nagaganap pa rin sa isang beses kada 4 na taon. Tanging ang mga taon ng siglo na nahahati sa 400 ang itinuturing na leap year. Hanggang sa opisyal na ipinakilala ang Gregorian calendar at nagkabisa noong October 1582 at para ito ay tama sa pinalitang Julian calendar ay kinakailangang alisin ng 10 araw sa pamamagitan ng direktang pagtawid sa 15 ng Oktubre. Ginawa ito para ituwid ang pagkakamali sa pagtutugma ng kalendaryo sa astronomical year at para muling ibalik ang vernal equinox mula 11 ng Marso hanggang 21. Ang pagbabawas ng 10 araw ay isang hakbang na nagpapantay sa kalendaryo sa aktwal na panahon na inaabot ng Earth sa pag-ikot ng buong orbit sa paligid ng araw. Bukod pa dyan ay pinili rin ng simbahan ang Oktubre para maiwasan ang paglaktaw sa anumang pangunahing pagdiriwang ng Kristiyano.
Kaya naman kung ating iisipin, sa loob ng nawawalang 10 araw mula October 5 to 14 ay walang kahit na sinong ipinanganak, namatay o nangyari at magmula noon ay ito na ang ginamit na kalendaryo kapalit ng Julian calendar. Kaya naman marami rin ang nag-aalinlangan na sundin ang pagbabagong ito at ang ilang mga bansa gaya ng Portugal, Espanya at Italia ang tumanggap sa pagbabagong ito habang ang ibang mga bansa naman ay nagsimulang gamitin ang Gregorian calendar makalipas ang ilang daang taon. Ang bansang Japan ay nagsimulang sumunod sa Gregorian calendar noong 1872 habang ang Korea naman ay taong 1895 at ang China ay noong 1912 at ang pinakahuling bansa na gumamit sa Gregorian calendar ay ang Saudi. At sa kamay ng Espanya ay pinagtibay ng Pilipinas ang Gregorian calendar noong 1582 pero magpasa ngayon ay hindi lahat ng bansa ay gumagamit ng Gregorian calendar. Subalit ang sistemang ito ng kalendaryo ay tinatanggap bilang isang international na pamantayan at ito ang dahilan kung bakit ang 10 araw sa October 1582 calendar ay nawala. At ngayon alam mo na kung bakit nawawala ang 10 araw sa October 1582 calendar, ay anong opinion mo tungkol dito? Comment down below.